Si LeBron James at ang Lakers mga kabasketball ay reportedly engaged sa ongoing contract negotiations, habang ang magkabilang panig mga kabasketball ay nagsusumikap para sa isang new agreement bago ang free agency. Sa humigit kumulang 2 linggo bago magsimula ang NBA free agency, ang superstar forward na si LeBron James ay nahaharap sa isang big decision sa kanyang future. Bilang isang unrestricted free agent, ang kanyang future ay completely up for grabs, and where he ends up mga kabasketball, na magkaroon ng malaking implikasyon sa 2027 championship picture. Ayon kay Brian Windhorst mga kabasketball, malamang na babalik si LeBron ng at least 1 more season. Habang ang pagbabalik sa Cleveland ay remains in play, ang kanyang pinaka-likely destination mga kabasketball, ay bumalik sa Los Angeles, with league personnel, na expecting ng isang agreement, bago magsimula ang free agency. I think LeBron's intention is to play. I think the focus now is on finalizing a deal with the Lakers. Right now, he's allowed to negotiate with them, and I believe they are negotiating. They are going back and forth. Free agency begins in 14 days, and in the next 14 days, I think he's going to try to make a deal with the Lakers. The amount of the deal might depend on what else the Lakers are able to do in free agency. If, in 14 days, he is at an impasse with the Lakers, and there is no deal there, then I think other teams, like the Cavs, should stand to attention. But the league generally believes the two sides are going to come together. Si James mga kabasketball, ay pumirma sa Lakers noong 2018, at led them sa isang kampyonato noong 2020. Sa nakalipas na 8 taon, he's led them inconsistent prosperity sa West, na may average na 25.9 puntos, 7.7 rebounds, 7.9 assists, 1.2 steals, at 0.6% blocks per game, shooting on 51.3% shooting and 35.6% shooting from 3. Mula noong idinagdag si Russell Westbrook, gayunpaman, si James ay naging odds sa front office, and it came to a head in 2025 hanggang 2026, nang si James ay involved sa mga trade rumors, sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Habang ang Lakers ay shifted sa pangunguna ni Luka, si LeBron mga kabasketball, ay increasingly left in the dust, na nagtatapos sa heated tensions, sa pagitan niya at ng front office. Gayunpaman, ang Lakers ay nananatiling best choice ni LeBron ngayong summer. Bukod sa pananatili sa kanyang pamilya, where they've called home, ng halos isang dekada, they offer James the best chance to win, ng isa pang titulo. Kasama sina Luka, Austin Reeves, at kung sino pa ang maaari nilang makuha, si LeBron mga kabasketball can enjoy an ending befitting a legend like himself. Ang tanging issue mga kabasketball ay lumitaw sa kung anong number he will sign for. Alam natin hindi siya sasang-ayon sa veterans minimum, ngunit maaaring handa si LeBron na kunin ang pay cut kung nangangahulugan ito ng pagtulong sa kanyang koponan na makakuha ng ilang notable free agents. Kung hindi, magbubukas ito ng pinto para sa mga koponan tulad ng Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors to make a run at him. Ang Warriors, sa partikular, ay gaining traction kamakailan. Para kay James, ang pagbabalik sa Lakers ay isang easy choice, ngunit kailangan niyang mag-commit ng mabilis para ilagay ang kanyang sarili at ang koponan sa pinakamagandang posisyon para manalo. By resigning before ang free agency, masisiguro niyang may oras si GM Rob Pelinka para makipag-ayos sa iba pang mga free agents, at make signings na mag-improve sa kanilang title odds.